Laganap ngayon ang kasamaan sa mundo. Meron ding mga giyera at labanan. Ganon din ang sakit at karamdaman. Mapapatanong ka tuloy sa iyong sarili, katapusan na nga ba ng mundo? Matagal ng panahon na pinag-uusapan ang topic na ito, ang end times o ang katapusan ng mundo. Subalit, meron nga ba tayong mga palatandaan kung kailan ito darating? Ang Biblia ay nag-o-offer ng at least 4 na mga palatandaan kung kailan darating ang wakas o ang katapusan ng mundo. Unang palatandaan, malawakang pangangaral ng salita ng Diyos. Ayon sa Mateo 24 verse 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Ayon sa Panginoong Hesus, makikita muna nating ipapangaral sa buong mundo ang mabuting balita tungkol kay Kristo at darating ang wakas. Kung mapapansin ninyo, kung kayo ay updated, halos lahat ng bansa ngayon ipinapangaral na ang Word of God. Ipinapangaral na ang magandang balita o mabuting balita tungkol sa pagliligtas ng Panginoong Hesus sa mga tao. So kung yan ang pagbabasihan natin, ang palatandaang ito, malapit na nga dumating ang wakas. Pangalawang palatandaan, panatag at tiwasay ang lahat. Sa unang Tesalonica, chapter 5 verse 3, kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Isa pang palatandaan, malawakang kapayapaan. Kapag nasaksihan natin ng buong mundo ay payapa, tiwasay, walang kaguluhan, hindi naglalaban ang mga bansa, lahat ay nagkakasundo. Ito ay palatandaan na malapit na nga dumating ang wakas. Pangatlong palatandaan, paglitaw ng mga bulaang propeta. Ayon sa Mateo chapter 24 verse 11 to 12, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga ito. Lalaganap ang kasamaan kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ayon pa sa Mateo 24 verse 4, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Marami ng mga dumating na mga taong nagpapanggap na sila ay propeta. Pero makikita mo naman sa kanilang gawa na taliwas ang kanilang mga itinuturo. Ganon din naman kapag mayroong mga dumarating at nagsasabi, siya ang Kristo, ako ang Kristo. Manalig kayo sa akin sapagkat ako sa Jesus. Palatandaan na rin yan na malapit nang dumating ang wakas. Pang-4 at panghuling palatandaan na malapit nang dumating ang wakas, marami ang manlalamig sa pananampalataya. Ayon sa unang Timoteo chapter 4 verse 1, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Nakikita mo na ba ito ngayon? Marami na ba sa mga mananampalataya ang tumatalikod sa kanilang pananampalataya? Sa halip sila ay sumusunod sa turo na ng dyablo. Mapapansin mo sa mga mauunlad na bansa, maraming mga simbahan na ginawa ng disco, ginawa ng library, ginawa ng museum, ginawa ng pasyalan. Dating sentro na pananampalataya, ginawa na lamang itong lugar na pasyalan. Nakakalungkot. Sa huling panahon, tatalikod sa pananampalataya ang marami. Subalit, dapat ka bang umasa sa mga nakikita mo bago ka bumalik sa Panginoon? Bago ka sumampalataya sa Panginoong Hesus? Sabi nga sa Mateo 24 verse 36, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Wala talagang tiyak kung kailan ito darating. Sabi pa nga sa 2 Peter chapter 3 verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin,
Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Tulad ng isang magnanakaw. Ang mga magnanakaw ay hindi nagsasabi kung kailan sila papasok sa bahay, kung kailan sila magnanakaw. Ganun ang pagdating ng wakas ng panahon. Darating ito sa panahon na hindi natin inaasahan. Darating ito sa panahon na tayong lahat ay abala sa kanya-kanya nating mga ginagawa. Hindi natin aasahan. Andyan na pala, dumating na ang katapusan ng mundo. Ayon pa sa Mateo 24 verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ikaw ba ay mananampalataya na ng Panginoong Hesus? Good! Manatili ka, maging tapat ka sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag ka nang tumalikod, sapagkat tiyak na darating ang wakas ng panahon. Pag dumating ang Panginoong Hesus, ano ang gusto mong madatnan niya? Isang nagkakasalang ikaw o isang tapat na ikaw? Magdesisyon ka, kapatid. Kung nagustuhan nyo ang aking video ngayong araw, aba ay mag-follow na rin kayo or mag-subscribe sa aking mga social media accounts. Meron tayong presence sa Facebook, YouTube at TikTok. Hanapin lamang ang pangalang Ed Winner. At ganoon din kung gusto nyo akong supportahan financially or directly, pwede nyo tingnan ang aking mga descriptions sa bawat video kung paano nyo ako masusuportahan directly. Thank you for watching and God bless you all. Laging tatandaan, ikaw ay isang winner.